artists joining us for today. But we'd like to thank everyone for joining us. For those who just tuned in, kasama niyo pa rin po kami at ang ating friends from the media. Thank you very much, guys. Maraming salamat for being here. And we'd also like to thank Coffee Project for having us, as always, every month. Nandito po tayo sa Star Magic Spotlight PressCon to keep you updated sa latest happenings ng ating favorite Star Magic artists. Alright, and please don't forget to use our official hashtag #SpotlightPressCon sa lahat ng inyong mga posts and tag us at Star Magic Phils. Hello sa lahat ng mga nanonood sa live stream natin. Keep on commenting kung meron kayong question or comment na gusto nyong basahin ko mamaya para sa ating special guest for today na makikilala nyo mamaya. Well, i-comment nyo lang yan down below. Alright, ito na, i-introduce natin siya. This time, makakasama natin in the flesh ang Primera Contrabida herself, an icon who has brought to life some of the most memorable characters on screen. And makakasama natin siya in just a bit. Pero promise, hindi siya kontrabida today. Panoorin po natin ito. Over the past 3 decades, Gladys Reyes has evolved from a young dreamer into one of the most esteemed and iconic figures in Philippine entertainment. Her journey began as a child performer in Little Miss Philippines in 1984. It was in the 1990s hit series Mara Clara, where she rose to prominence, bringing to life the iconic character Clara, a role that earned her the title Primera Contrabida. Sabi mo ha? Ha? Kaya naman Jerry! Hindi mo to ako! Ano ba? Through the years, Gladys has showcased a remarkable range, from unforgettable villain portrayals to deeply emotional performances, earning numerous accolades from many award-giving bodies, such as Gawad Kuya, the NPC Star Awards, and the Famas. Gladys currently stars in today's hit drama, Cruz vs. Cruz. But beyond television and film, she has also thrived as a host, entrepreneur, and talent manager, continuously evolving while staying grounded in her passion for storytelling. Most recently, Gladys Reyes signed with Star Magic, a much-celebrated addition to the premier talent management roster of artists. She will also be venturing into new territory with a musical film, The Heart of Music. An icon in every sense, Gladys Reyes continues to shine, proving that genuine talent never fades. It only grows stronger with time. Joining us today on the Star Magic Spotlight PressCon, please welcome the Primera Contrabida herself, Gladys Reyes! Hello po! Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po Star Magic family for this opportunity. Spotlight PressCon. Thank you. Of course, Ali. At sa lahat po ng aming mga kasama sa press, mga kaibigan namin na press, na lagi pong nandyan para sumuporta lagi sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Such a professional. Lahat talaga tayo dito na starstruck. Miss Gladys, unahin mo na po, how are you? Parang napapansin ko kanina medyo umuupo kayo. Kumusta po ba kayo ngayon? Yun nga, medyo tinablan na ako. Tao pala ako. Kasi di ba ang taas lagi ng energy ko? Sabi ni Gadyata, oy, mag-hinihinay ka. Oo, medyo nagsama-sama yung pagod din siguro po yan. At medyo challenging din yung mga eksena na kinukunan namin. And at the same time, siguro nandun din talaga yung mga excitement dun sa mga nagaganap recently. Pero yun, trying to be okay, naka-antibiotic pa yun. Pero salamat sa Panginoon kasi, ayun nga, ngayon nga actually, ongoing taping ako ng Cruz vs. Cruz. So, sandali lang daw, direct Ayan, yung mga kasama po namin sa Unit 2, Direct Linet. Grabe po, talagang minabuti niyong bigyan pa rin kami ng inyong oras ngayon. So maraming salamat po, Miss Gladys. Okay, so let's talk about yung mga kinabibisihan niyo ngayon. So na-mention niyo na Cruz vs. Cruz. Yes, thank you for making us the #1 in GMA Afternoon Prime. Maraming salamat. At dahil dyan, hanggang next year na kami mapapanood. Kaya salamat po sa inyo.
At sa lahat ng mga nagigigil na kay Hazel Cruz, naku, lalo pa kayo manggigigil at wala akong pakialam. Gusto ko yan. Gusto ko yan. At syempre, abangan nyo lalo yung mga mangyayari, ano? Ang dami nag-react. Naku, paano yan? Si Jessica, si Caprice, is in PBB House, ano? Kasi nakikita naman na nila. Well, yun na nga. Kaya abangan nyo anong mangyayari, ano? Dahil nga si Caprice, yung aking anak, ay nasa PBB House na. So, ano mangyayari sa kanyang character bilang si Jessica, kung ano ang magiging epekto nito sa aming lahat. At syempre, aside from that, and ito nga, nakatapos in isang musical film, entitled The Heart of Music. And recently, we had a premiere night. So, marami na medyo nakasilip dun sa initial preview ng aming pelikula. At ako po ay nagpapasalamat kasi talagang ang daming sumuporta, ang daming mga tumulong, at overwhelming. Kaya sana po, tuloy-tuloy lang po hanggang sa kami mag-showing na sa December 10. Congratulations! Ang daming blessings in life. Ako, salamat. Salamat pa. But Miss Gladys, for those who have grown up na pinapanood kayo as the primera kontrabida nga, sanay na may sinasampal kayo, sinasabunutan, dito ba sa The Heart of Music, ano po bang maaabangan namin, may expect namin sa inyong role? And it's very new kasi musical film siya. Kasi kung i-wrap up ko siya in one word, ibang-iba. Yun. Ibang-iba. 2 words ba yun, di ba? Hyphenated yun, so considered one word po yun. One word lang yun So, ibang-iba. So, dahil nga, first time kong gumanap ng ganung role bilang si Yaya Madonna ako dito, na maraming alaga. So, siguro para siyang, just for that to have an idea, para siyang modernized na sound of music. Pero, mas marami pang kakaiba dun sa pelikula namin. At halo-halong emosyon din yung mararamdaman nila. Pang-buong pamilya. So kahit isama nila yung mga anak nila, pwede-pwede. And at the same time, matatawa sila, mai-inspire sila, at syempre, meron din maiiyak sila. So, lahat ng emosyon, nandito sa pelikulang ito. And at the same time, sabi ko first time to do a musical, family drama film. Imagine with Mr. Robert Senya pa and Ms. Isay Alvarez, and alongside with mga mga talented young actors, and syempre nandiyan din yung mga iba natin sa mga talaga namang singers din. So, sobrang bagong experience na ba ito sa inyo? Kasi we know, we see in your videos, in your posts na kumakanta rin naman kayo as a family talaga. Oh yes. Pero ito po, parang bago sa paningin namin na kumakanta kayo sa pag-aarte ninyo. Oo, yung pagkanta ko kasi, alam naman nila, mahilig talaga ako kumanta sa video, okay? Yung karaoke, ganyan. So, parang yun yata yung stress reliever ko talaga. Kahit sa bahay, pagka sa team ko, medyo stress ako, kakanta-kanta ako sa karaoke. Parang grocery din sa akin, yung pag-grocery ako, stress reliever ko. Tapos, pero yung pagkanta professionally, hindi naman talaga ako professional singer, pero I really love to sing. Kasi siguro, yung hilig, pero siyempre si Christoph na lang yung talagang naging professional singer, di ba? Kaya dream come true sa akin to, yung The Heart of Music. As a matter of fact, nahihiya ako nila Sir Robert at Miss Isay na siyempre napaka-professional nila at kumbaga ilan sila sa mga nire-respeto natin sa larangan ng musika. Kaya talagang nag-crash course ako sa piano, si Teacher Dixie Lacuesta, shout out Teacher Dixie, nag-voice lessons din ako for this. Kahit po sabihin mo, syempre, na-record naman yung mga songs, di ba, sa movie. Pero hindi, nahiya ako, kaya kailangan, pinaghandaan ko pa rin siya kahit pa. And excited na po kayo mas marami pang malaman tungkol sa inyong film. But right now, we're gonna open the floor for the questions of our friends from the media. Unahin na po natin ang nag-submit ng question at babasahin ko po. Si Mikey Viñas. Ang tanong niya po, number 1, pang nasagot na ito ni Ms. Gladys, ano ang dapat abangan sa iyo ng fans and supporters mo bukod sa Cruise versus Cruise? So, sige, sabihin natin bukod sa The Heart of Music na rin po. Meron pa po ba kayong pwedeng i-tease? Nako, sa ngayon kasi, dahil kailangan talaga, yun ang pakabangan nila, The Heart of Music. Dahil dito nila ako makikita na
Hindi nananampal, hindi nananakit, di ba? Kundi ito, nag-aalaga, di ba? Nag-nurture. And at the same time, kumakanta dito sa pelikulang to. Maraming mga first time nilang mapapanood ako dito sa pelikula. Kaya ito talagang pinakaabangan ko sana nila. Ngayon nabanggit niyo po yun, Miss Gladys. Meron po ba sa inyong desire na talagang gumawa na ng more roles na hindi naman na kontrabida, hindi na nananakit, sabi niyo nga? Well, it depends kung may mag-o-offer, di ba, ng isang kakaiba na out of the box na hindi ko pa nagawa bilang ako in the past years. Why not? Katulad nga itong The Heart of Music, this is really unexpected. So, I am grateful to Sir Mario Alaman. Dahil talagang, di naman ako yung naisip nila, sa dinami-dami, ako yung naisip nila para sa role ni Yaya Madonna, the singing Yaya dito sa The Heart of Music, na sabi ko nga sobrang na-appreciate ko, no? To Atmos Creatives, Motion Pictures, na salamat po talaga, Direk Paolo Bertola, our Italian director. Kasi sabi ko, wow, salamat talaga. We've worked together in Unspoken Letters. So, magkasama na kami sa isang pelikula before. Pero support ako doon. But this time, to lead this movie, wow, sobrang grateful and of course honored to be chosen. And next question niyo naman po ay, ano ang message mo para sa anak mo sa Cruz versus Cruz na si Caprice, who is currently inside bahay ni Kuya? Nung hindi pa siya pumapasok, nung ano pa lang, medyo nagkaiyakan kami. Kasi, syempre bawal sabihin, di ba? Tapos, sabi ko talaga, mamimiss ko siya. Pero isa lang yung ano, binilin ko sa kanya, huwag kang magpapaapi dun sa loob. Kasi kung hindi, susugod ako dun. Walang magagawa si Kuya. Oh my gosh, guest housemate, no? Miss Gladys, why not? Parang excited kami makita yun. Parang matatakot lahat ng mga housemates sa inyo, intimidate lahat. Okay. Ito naman from Robert Requintina of Manila Bulletin. Okay. So, was there a time or moment na ginamit ninyo ang pagkakontrabida ninyo sa tunay na buhay? Like, nilabas ninyo ang mga sungay o pangil ninyo dahil hindi nyo nagustuhan ang nangyari. Please share with us some kwento. Grabe naman yung pangil, tsaka sungay. Ang pademonyo. Hindi, di ba? Hindi man lang taray lang, no? Talagang pademonyo. Hindi naman. Siguro yung konting taray, yung I think naalala ko, madalas kami nun ni Judy Ann, Asmara and Clara pa kami no, nag-out of town shows. Tapos I think, nauuna ko si Juday. I think si Judy Ann, mahihain po talaga siya sa totoong buhay. Hindi na masyado naiintindihan, akala nila yun, noon, wala pa kasi social media noon. So hindi naman nila kami nakikita sa totoong buhay. So akala nila, kung ano yung character namin, ganun kami sa totoong buhay. Siyempre galit sila sa akin, so ina-expect ko na yun. Kaya lagi ako, hi, miss friendship ako paglabas ko, nakangipla diba? Si Judy Ann, nahihiya, so nakayoko siya lagi. Akala nila suplada. So sabi nila, suplada naman ni Mara, ganyan. Suplada naman ni Mara na yan, di naman maganda, sabi niya gano'n. So sabi ko talaga sa fan, ano sabi mo? Sabi, so ako yung nasa likod kasi. So hinablot ko yata na. Oh my God! Sabi ko ganyan, ba't maganda ka ba? Eh ang masakit doon, nagsasabi ng gano'n, hindi naman maganda. Sana kung maganda siya eh. Pero yung mga gano'n lang, kasi ewan ko ba sabi ko, pagdating sa sarili ko, mataas yung tolerance ko sa ganyan eh. Yung hindi ako papatol. Pero pag sa kaibigan, lalo na sa anak ko, asawa or family, doon ako hindi talaga makakapagpigil. Patola ako sa ganyan. Kasi pagtatanggol sa Puro, mahal niya sa buhay. No? Naalala ko nga, sabi ni Loren sa akin, nung buhay pa siya, anak, you choose your battle. Eh, minsan hindi ko mapigilan yung sarili ko. Pag ganun talaga namamatol talaga ako. Pag sa sarili ko, kaya ko. Oh, pero sa iba, or lalo na pag mahal ko, hindi ko kaya. Tsaka for a good cause naman. Kasi nga-aapi dun kayo, Miss Juday. Ito naman po, question from Miss Janice Navida of Bulgar. Who's Si here Janice, of today. course. Ayan, Gladys. Parang napaka-in-demand mo. Nagpapahinga ka pa ba? Ito kaya yata ang pinaglan natin. Anyway, Gladys, can you give us a little kwento lang kung paano talaga nag-start yung pagiging kontrabida mo? Kasi, of course, we know na Mara Clara yung first kontrabida role mo. Pero bago ka napasok sa Mara Clara, talaga bang gusto mo maging kontrabida? Naisip mo ba yun na magiging kontrabida ka? Maganda yung question mo. Sa totoo lang, parang wala naman talaga sa hinagap ko na magkontrabida nun. Kasi sabi ko nga nung bata ako, nung kinder pa lang ako, ang alam ko ng talent portion ko kagad nun,
basta alam ko, mahilig ako umarte. Tapos gusto ko laging ginagawa ko si Sisa. Nung kinder ako, ilang talent portion ko. So, alam ko, bata pa lang ako, dramatista na ako. Yun ang alam ko na laging, okay, gusto ko umiiyak ako sa eksena. Pati yung talent portion ko lang sa Itbulaga, gano'n. Pero, yung para maging kontrabida talaga, hindi, wala yung sa inagap ko. Until, dumating siguro yung Mara Clara. At ang nagpa-realize niya sa akin noon, si Leonid, na sinabi niya, hoy, ano naman switch yung mukha mo, no? Sabi niya, parang hindi ka muna pagiging kontrabida mo, konti lang naman kayo. Kasi that time, konti lang kami, at saka yung si age ko, na nagko-kontrabida. Siyempre gusto nila lahat, bida sila, di ba? And I realized, nga, no, kasi pag kontrabida ka, pwede ka mag-kontrabida, like that time, pwede ka mag-kontrabida kay Judy Ann, pwede ka mag-kontrabida kay Claudine, pwede ako mag-kontrabida kay Angelo, pwede ako nagko-kontrabida kay Dieter, So, tama nga naman si Loli. Kasi ang dami-dami kong proyekto na pwede ako kahit saan. Ayun. And ang dami mo na rin nakatrabaho mga artista. Kung sakali na meron kang senior star na gustong, yung parang hindi mo pa nasampan ever, o nasabunutan, nasaktan, meron ka bang dream na masampulan ng Gladys Reyes ng sampan? Senior? Senior senior. Oo, na veteran yung sabihin. Ay, walang duda, syempre si Inay Maria, pero gusto ko yung magsasampalan kaming dalawa. yung pati ako, gano'n, ganyan, yung kasi di ba, alam mo naman kilala din si Inay na hindi rin nagdadaya, di ba? Tsaka yung talagang masakit talaga. Ihiwalay ibig sandali yung ano mo, kaluluwa sa katawan mo. Yung gano'n, yung matutuliro ka talaga pag nasampal ka. Which is, ako I like that, kasi yung makaka-capture yung talagang, di ba, yung gulat mo doon sa eksena. Yung kung kailangan mo umiyak sa eksena, hindi mo na kailangan mag-motivate kasi maiiyak ka talaga sa sakit, di ba? Sa sampal niya. So ako talaga, I wanna work with Inay Maria again, ano? Kasi I work with her sa minsan lamang magmamal, pero matagal na yun. Tapos nakita ko kami ulit sa vlog ko and pinagbigyan niya ako sa isang maiksing eksena, nire-enact namin yung eksena namin doon. Pero sana talaga sa isang teleserye, probably, ano namin yun, napag-usapan namin, sana no, we can work together in a serye. Yun, kasi sa serye, never ko pa siya nakasama. And sa mga sinasampan mo na, meron na bang nagreklamo, nasaktan talaga ng buhok? Na after the scene, parang umaray. Hindi na, parang basta naalala ko lang itong sa Cruz versus Cruz. Parang, naalala ko parang minsan sinabi ni Ate Vince sa akin, sabi niya, sis, di ba malumanay si Ate Vince sa totoong buhay, sabi niya, sis, di ko pwede namang dayakin na lang. So, minsan parang pinapag-usapan nila ako na hinay-hinay, gano'n. Kaso, ako kasi pagdaya, alata eh. Yung kaya, nahihirapan ako kasi pagdaya, naalata sa akin. So, naalala ko lang tumatakla sa akin yung sinabi niya na, sabi ko kasi sa kanya, pasensya ka na, hindi talaga ako marunong mandaya. Sabi niya, ay, sige, lalaban talaga ako. Sabi, mas gusto ko yun, no? Kasi talagang kung yung eksena, mapipikon siya, di ba? Sa sobrang nakasasampal ko. Yun nga yung gusto makapture talaga nung eksena, di ba? Which is yung raw, hindi yung inaarte. Kaya, siguro, hindi naman sa nasaktan siya, pero siguro minsan parang nagalit. Dahil sobrang dami siguro ng gano'ng eksena namin, di ba? Medyo nagalit ko sa siya na baka pwede hinay-hinay. Pero wala pa naman nag-request kay Direk na pwede bang huwag ng wala nang sampalan? Hindi. I think wala naman. They're all very professional naman po. Lalo na kung nakinig talaga sa school. I'm glad kasi akala nila kontrabida ka talaga, no? Pero nilala na super bait mo in real life. Thank you, Ate Julius. Pero ano yung mga nakakapag-trigger sa'yo, yung galit mo kapag like sa social media, ang daming mga bashers ngayon, di ba? Meron na bang issue na binato sa'yo na inarayan mo, pinatulan mo yung mga bashers? Sabi nga sa'yo, Ate, pagdating sa akin, mataas ang tolerance ko dyan. Tsaka, sabi ko nga, nakakatuwa lang na ako yung kontrabida that they love to hate, di ba? Kumbaga yung, oo, galit sila sa akin, pero I think siguro dahil nga may social media na, nakikita na nila na iba talaga yung personality ko dun sa character na pinoportray ko. Kaya siguro yung ramdam na ramdam ko yung suporta, yung pagmamahal ng mga sumusuporta, ng mga fans, tagahanga. Kaya yung mga comments ang babait nila, no? Daming mga kind words. Pero kung meron man mangilan-ngilan, no, na
na kumbaga, pumupuna, ganyan. Ay, I let it pass. Yun lang yung ano dun eh. Kasi, so far wala namang below the belt, kumbaga. Sa akin, siguro yun ang makakapagpa-trigger. Halimbawa kung below the belt. Sabi ko nga, wag lang kakantiin yung anak, di ba? Yung pamilya, yung mga kaibigan ko, basta mahal ko. Okay ako doon. Ako mataas tolerance ko. At huwag lang aahasin si Chris. Wala naman siguro mangingin. Ayun na. Thank you, Gladys, and good luck Thank sa you, Heart Ate of Music. Janice. Salamat sa lagi yung support, Ate Janice. I appreciate. Thank you, Miss Janice Navida of Bulgar. Going back to that part lang po, na-curious lang din ako. Kasi sabi niyo nga, kapag may sampalan portion, minsan, may balik din, di ba? Kasi away talaga. Kayo naman po sa experiences, sino po ang pinakamalakas manampal sa inyo? Ay, ayun, si Inay Maria. Siya na rin po Oo, talaga. siya rin. Kasi naalala ko, talagang yung pelikula namin na yun nga, may part yun na I think nasampal niya talaga ako. Or meron pa kami mga ginawa dati, Maricel Drama Special, yan. Matagal na ako nagigil sa show niya eh. At actually, isa sa masakit din malampal, kala nyo lang, lagi kasi umiiyak, lagi kong hinahapin. Si Judy Ann Santos. Ako kaya, liit-liit lang ang kamay ko. Si Judy Ann, mabigat kamay nun. Kala nyo lang, ang galing lang kasi nun magpaawa pagka hinahapin. Pero ang sakit malampal nun. Pero alam ni Judy Ann, mas masakit siyang malampal talaga kaysa sa akin. Ayun yung mga insider kwento na hindi natin malalaman. Ako alam mo, akala nila malakas kasi malutong. Yung malakas yung sound. Pero sa totoo lang, hindi mabigat yung sampal. Alright, ito naman po, syempre may mga nagtatanong din online. Basahin po natin yan. From Andrea Alarcon. Given a chance to do a remake of one of your classic projects, alin sa mga classic projects ninyo at bakit? Ay syempre, classic na yung Mara Clara, di ba? Pero kasi ni-remake na yun, di ba? Nila Julia and Catherine. Siguro namang maganda rin yung kasi very memorable din sa akin. Tagal din namin ginawa yung Saan Ka Man Naroroon with Claudine, being triplet siya dun. So, memorable yun kasi that's where I got my first Best Actress Award from Star Awards for TV. So, isa siguro yun, yung Saan Ka Man Naroroon. Maganda yung project na yun sa, directed by Wendy Ramos, of course, noon, yung time na yun. So, siguro yun, aside from Marta. And willing po kayo maging part din ng story? Of course, yeah. Kung ano yung depende siguro sa role. Kung ano yung magiging role. Pero maganda siguro yan sa akin. Kasi nauuso yun, di ba? Kapag may remake, yung mga original cast members, andun din. Okay. Ito naman po, isa pang question from online. At what point in your career did you realize that this is the kind of job you want to grow old doing? Siguro, nare-realize yun tuwing patuloy yung mga offers, di ba? Patuloy na dumarating yung mga blessings ng para dun sa career ko na habang tumatagal ay kumbaga, salamat sa Diyos, salamat sa Ama kasi lalong nagiging busy, lalong relevant yung mga binibigay sa akin proyekto, hindi yung basta-basta na lang, di ba? And nakakatuwa sa pakiramdam, masarap sa pakiramdam, yung pagpapahalaga rin, di ba, na nararamdaman mo. Kaya lalo kung nabavalidate na ito talaga yung gusto kong gawin, di ba, hanggang sa pagtanda ko. Hanggat gusto nila ako, hanggat gusto ako ng tao, hanggat may proyekto na para sa akin ay gusto kong gawin, gusto ko to. Thank you very much. Ito naman po, second question ni Robert Regentina of Manila Bulletin. You are so effective in portraying kontrabida roles. At this point, may mga kontrabida ba sa buhay mo? And how do you deal with them? Kontrabida tao? Parang wala naman akong maalala. Wala sa tao, parang wala akong maisip na parang kontrabida sa buhay ko. Mas marami talaga blessings na bagong tao na dumating sa buhay ko, na bagong blessings. And, pero sabihin mo, kahit, yung mga challenges, yan. Diba? Sometimes, you treat that at kontrabida yun diba? Sa buhay natin, yung mga challenges. Kasi, feeling mo yung okay na sana, tapos biglang magkakaroon ng challenge, diba? Parang noon, yung ganda-ganda na ganyan, tapos,
Yun yung after ako gumawa ng film with before ako gumawa ng film with Direk Brillante, tapos namatay naman yung father ko. Parang ganun. So, minsan, tinitreat mo yun as kontrabida ng buhay mo. Pero, eventually, ipaparealize sa'yo, it teaches you a lesson, di ba? Tapos, parang eventually, magagamit mo pala yun, di ba? Para to be stronger, di ba? Doon sa mga kakaharapin mo pang problema. Okay. And now, let's get our next question. Ito po ay from online also. Ano ba ang gustong gawin ng isang Gladys Reyes? Next steps. Check ko rin po yung mga comments online. Ano pa ba? Ano ba gusto ko pang gawin? Actually, siguro kung mas makakapag-workout lang ako nang may time, di ba? Parang gusto ko rin yung parang malagan girl, mga ganon. Oo. So may pagka, alam mo yun, bida kontra bida. Ayoko na totally bida. So bida kontra bida. Tsaka yung parang film ni Ate V noon, yung parang tabos ng dugo. Yung parang gano'n, yung may revenge, kanya, may paghiganti, noon. Tsaka, siguro I wanted to a movie also na, because I have a brother who has a special need, si TJ. So, meron akong brother who has autism. So, gusto ko siguro mag-portray also na a person with autism because first hand, kasama ko siya sa bahay, di ba? So first hand, nakikita ko siya, alam ko paano yung mannerisms, paano yung galaw niya, paano siya magsalita, paano yung behavior niya. So siguro, isa rin gano'n, isang proyekto na gano'n. Mga ganyang no, na hindi ko pa nagampanan, siguro, ever. So far, napapansin po namin sa mga sagot na gusto niyo pang i-challenge talaga yung sarili niyo. Yeah, so more challenging roles better. Okay. And now, we'd like to call on our next friend from the media, Irvin Santiago of Bandera. Of course. Hi, Miss G. The singing Irvin Santiago. Tayo lang yung Miss G. Kailan din tayo kakanta? Gusto mo ngayon, Chuck? Tanong ko lang, Miss G, bilang isang taxpayer, huwag ka matawa. Saan papunta yun? Hindi, gusto lang namin kunin yung paliwanag mo or yung thoughts mo about dun sa mga nangyayari sa ating bansa, lalo na sa issue ng corruption. Oo. Siyempre naman, aware tayo dun sa mga nangyayari, tayo ng news, di ba? And nakakalungkot, di ba? Siyempre, gusto man natin, ano bang inisip natin, ano yung pwede natin gawin, di ba? Para kahit pa paano, maibsan naman itong nararamdaman natin hirap ngayon. Kasi talagang yan, domino effect, di ba? Katulad ng, pag may nakita kang, kumbawa yung hindi naman tapos na naman akali, di ba? Yung mapapaganyan na lang, di ba? Tapos, syempre, inisip natin, ano kaya yung pwede natin maging ambag para sa gano'n, kahit pa paano, alam mo yun, unti-unti naman malunasan na to kasi parang hindi na pwede, di ba? Masyado ng matagal na ganito yung nangyayari. So, ayun, nakakalungkot, lalo na bilang magulang, di ba? Nakakalungkot na, ano ba to, hanggang kailan ba to, hanggang sa pumanong na kami at yung mga anak na lang namin, ganun pa rin ba, di ba? Kaya siguro ang pinakauna na dapat sigurong gawin natin, ipanalangin natin, di ba? Yung prayers, hindi ina-underestimate, napakahalaga po na. Una, ipanalangin natin para papagliwanagin yung isip, di ba? Ng mga taong makakatulong sa atin para po unti-unti sana maibsan at sana magawa na ng solusyon itong kinakaharap natin ngayon. Follow up ko lang, Ms. Janice. Meron bang nag-offer sa'yo dati or kahit hanggang ngayon na pasukin mo na rin yung mundo ng politics? Naisip mo rin ba na public service? Ay, iniisip ko, public servant kontra bida. Why not? Oo. Ay, di pwede naman, di ba? Gladys Reyes, kontra bida ng mga magnanakaw. Pero, hindi. Kasi, hindi ko talaga yan pinangarap. Una-una, ang gulo-gulo dyan, Diyos ko, kayo na lang. Parang, hindi, siguro
kanya-kanyang ano po yan eh, calling ba tawag siya. Sa akin parang hindi yan masyadong, ano po, hindi ko na-entertain yung thought na yan. So no, hindi po. Thank you, Erwin. Thank you! Yes, but aside from being an actress, you're also an entrepreneur. Doon na lang sa business, yun yung mga willing pasukin si Miss Gladys. Kanina po ay nabanggit nyo na ang inyong pagkamagulang. So ito ang next question natin ay related dyan. As a parent, what are your thoughts about mental health issues nowadays? Ay, yes, kailangan po talagang bigyan ng pansin ang mental health issues na mga kabataan ngayon. Ibang-iba na po ang mga bata ngayon compared noong kami, no, yung generation na. Sabi ko, kaya pati parenting, iba na po, no. Ako, I try to be as, mixed siguro, no. I would say, mixed yung parenting ko sa aking 4 na anak. Kasi, hinahaluan ko ng traditional and yung modern. Kasi, iba na talaga. Probably because of the presence of social media, computers, diba, internet. Kaya ibang-iba na ang approach sa mga bata ngayon. Kaya kapag lumapit po ang anak niyo sa inyo, at sinabi niya na, lalo na sinabi niya na I need help, diba? Or hindi man direkta na masasabi sa inyo. Pero tama yun, yung laging kumustahin, diba? Lagi silang paalalahanan na kung sa tingin ninyo, halimbawa lang, yung cyberbullying din, di ba? Kasi ngayon hindi na face-to-face ang pambubuli, di ba? Cyber na. Tapos, ang laking epekto sa mga bata. Kaya ako, lagi ko yung pinapaalala sa mga anak ko. Siyempre, hindi na maiiwasan eh. Nakakapag-computer sila dahil sa school kailangan din yan, di ba? Nakakapag-gadget talaga. So, bago pa dumating sa punto na yon, na mawalan sila ng kumpiyansa sa sarili nila at magpadala sila doon sa mga bullies or kung ano lang yung sinasabi online or sa internet, ay dapat maintindihan nila. Importante yung pundasyon na matibay yung foundation nila sa bahay pa lang. Sa bahay pa lang, binibuild dapat yung foundation at open dapat yung communication. Thank you. Napakagandang mga advice ni Miss Gladys sa mga fellow parents din online and yung mga nanonood sa atin ngayon. And now, muna tayo sa ating next question from Madriaga Van Madriaga. How do you balance your career and role as a mom? May nagsasuffer ba? Okay po. And sige, mamaya may dudutol pa tayo. Sige. Siyempre, di ba, lagi natin narinig parang dapat alam natin yung mga priorities, di ba? Sa akin naman, I think, importante yung delegation. Di ba? Na alam mo kung ano yung eto ako gagawa nito. O ito naman, ikaw naman yung gagawa niyan. I am very blessed na meron akong, syempre yung asawa ko, di ba, nandyan. Very hands-on sa business namin, doon sa aming Dad's Diner. But at the same time, kailangan ko ng presence niya sa school. Meron kaming, sabihin sana PTA, di nga pala PTA tawag. PTC na ba? Kung meron, tama ba? Parent-Teachers Conference. No? Pag may ganon, talagang mag-take time yung asawa ko, pupunta kami pareho. O may event sa school ang mga anak namin na kailangan ng presence namin, dapat nandun kami. So, yung delegation, may kasambahay kami na well-trusted na namin for 17 years. Simula nang pinanganak ko yung si Gianna, yung aking pangalawang anak, nandyan na. So, meron ako mapagkakatiwala na pag-iiwanan sa bahay. Kung ano man, nandyan lang ang nanay ko, a few blocks away, no, si Mama Zenny, and my sister Janice also. And my in-laws are all supportive as well. So, I'm blessed to have these people na nakasurround sa amin na anytime na kailangan namin ng tulong nandyan. So, delegation is really important. Now that you've mentioned your husband, yung isang question ko ay, what is the secret to a long-lasting marriage? Dahil talaga sobrang solid po kayo simula, ano po ba kayo, teenagers? Oh, marang lang. Opo, di ba? Talagang solid na hanggang ngayon po. 32 years of togetherness. Siguro lalo na ngayon, yung suportahan talaga. Iba yung sinusupport yung isa't isa, di ba, sa kanya-kanyang karera. Like, recently, just won Manhattan International Film Festival Best Actor. Congratulations again, Bebe. Tuwa ako para sa kanya kasi bihirang-bihira nang gumawa ng pelikula yung asawa ko, palagi mo nanalo pa ng international award, di ba? This is for Halili. Yes, so under Seb-C Films. Yes, and nakakatuwa kasi for him to be recognized, di ba, abroad.
And aside from that, sabi ko nga yung faith namin, yun ang pinaka nagbabind sa amin together. So siguro, nandun yung may takot talaga kami sa Diyos dahil nandun yung pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalay ng tao. Kaya siguro lagi kami naninindigan doon. So yun ang pinaka-greatest factor. So yan po ang dapat natin tularan, guys. Okay, so meron po bang gustong magtanong sa ating mga friends? Okay, so now we'd like to ask more about your movie po. Okay, so meron po ba kayong gustong share about your experiences sa The Heart of Music? Ano yung mga parang memorable moments nito sa pelikula? Well, aside from, syempre, first time kong kumanta sa movie, ay magugulat din sila dahil iba rin ang itsura ko sa pelikula, di ba? Kung makapasin niyo doon sa pag-labas yung teaser, ay medyo hindi unat yung buhok ko. So, sinadya talaga yun ni Sir Mario Alaman kasi parang inisip nga niya siguro to add parang yung maiba yung look talaga, di ba? Kasi never pa nga naman ako nagganong hair. Ayun na nga, nakikita natin on our screens. Ayan, plus syempre medyo, ayan, di ba? So, yung, aside from sa physical appearance, siguro medyo challenging yan sa akin actually kasi syempre sanay ako lagi nagagalit, di ba? Laging parang poker face ako yung pero ito kasi parang kailangan maano ko yung audience na, uy, very loving ako dito, ganyan, uy, ako dito, mapagmahal akong yaya dito, ganon, at mahilig ako sa bata, ganyan. So, medyo may challenge yun sa akin na pag mukhang mabait ako, yung gano'n, na sincere, yung pag-portray ko doon sa kay Yaya Madonna. So, masasabi ko na mahirap in a way na kasi hindi ko nga lagi kasi ginagawa ito Kaya nga maraming salamat talaga sa pagkakataon nito na mag-portray ng ganitong role na this time sa The Heart of Music, ibang-ibang Gladys naman yung mapapanood. Okay, so pwede po bang imbitahan niyo po ang lahat na manood po ng The Heart of Music and of course still Cruz vs. Cruz? Yes, inaanyayahan ko po kayo na panoorin po The Heart of Music. Ang aming pong playdate na ay sa December 10. Ayan. So, tama-tama po yan. Makukuha niyo ng 13-month pay. Kaya sana po, diretso na po kayo sa sinihan. Panoorin niyo naman po. Bigyan niyo naman ako ng chance po bakit. Panoorin niyo naman The Heart of Music. Kaya ko rin po, promise. Panoorin niyo po, ayan, sa mga sinihan. Kasama ko po, Mr. Robert Senya, Ms. Isay Alvarez, and directed by our Italian director, Paolo Bertola, and produced by Atmos Creatives, Motion Pictures, Mr. Mario Alaman, and Your Post Production, and Cube Studios. At of course, Cruz vs. Cruz, Mondays to Fridays po yan, 3:20 p.m. At of course, with Ms. Vina Morales, my fellow Star Magic artist. And syempre, abangan nyo po yung mangyayari. Ano nga bang magaganap sa pamilya namin, lalo na po ngayon si Jessica ay pumasok na sa PBB House. Kaya sana po, huwag nyo na pong pakawalan. Pakatutukan nyo na po. And I would like to invite them also to visit us at That's Diner. Kahapon, very successful kagabi ng concert ni Mina dyan sa That's Diner. Maraming salamat po sa lahat ng mga nod. And soon, Ice Sigera naman po. Si Ice, yan. Ang nasa That's Diner. Yan. Wow! Okay, so hindi lang pala food, may music din. Yes. Offer sa And That's of course, my Star Magic family, maraming salamat. Direk Lauren, thank you so much. I miss you, Direk Lauren. Wala pa si Direk? Nasa abroad pa, sa pilgrimage pa ata. Direk, maraming salamat po sa opportunity. ABS-CBN, maraming salamat. Yes, thank you very much for your time once again. Ms. Gladys, alam na namin you're feeling under the weather, pero talagang pinush niyo pa rin na makapunta dito kahit you're in the middle of a shoot. We're so happy for you. Your Star Magic family is so proud of you. Sa Cruz vs. Cruz, The Heart of Music, panoorin po natin. And also po sa mga future projects pa ni Ms. Gladys Reyes, abangan din po natin. Sana Gusto ko rin pala, sorry, habol ko na rin lang dahil ano rin naman ako ni Christoph. So, yung pong album ni Christoph, album ba tawag doon? Yung kanyang, yung kanyang songs, ayan, out po yan sa Spotify. Christoph, C-H-R-I-S-T-O-F, yan. Nasa Spotify na po yan yung mga songs niya. Favorite ko doon yung Sira.
So, kinompose ko yun, and of course, yung andyan din yung sine, at yung mga personal na kinompose ko doon yung Sira, and Take Care, ayan, at marami pa pong iba. Of course, produced by Star Music, Star Pop, ayan, Sir Jonathan Manalo, Sir Rox Santos, of course, kay Roxy Kigan, maraming salamat. So masasabi mo bang sa inyo nagmana ng pagkanta si Christoph? Hindi, magaling siya, mas magaling siya. May yung hilig siguro, at saka yung sa music si Christopher. Pero makikita na natin ang singing skills ni Miss Gladys sa The Heart of Music at ang kanyang bida skills. Hindi lang kontra-bida skills, kundi ang bida skills din sa The Heart of Music. Abangan po natin yan. Yes, so hindi na ako primero kontrabida dito. Diba? Primero kanta. Kanta bida! Why not? Primera kanta bida. Once again, maraming salamat po for joining us dito sa Star Magic Spotlight Press Con. Miss Gladys at sa lahat po nang nag-join sa atin. Sana po ay samahan niyo po kami every month, and if you missed the past episodes, nandito po yun sa Star Magic YouTube channel at nasa